At tayo na may nakaluto ng isang masarap na ulam, ang sinigang sa miso. Happy morning! Happy morning! Ang lulutuin po natin ngayon ay bangus. Magsisigang tayo sa miso. Magpapakulo muna tayo ng tubig dito sa ating kasirola. Saka tayo maggigisa sa ating kawali. Ang pinakamadaling paraan at mabilis na pagluluto sa ating sinigang. Ayan nga at nakapaglagay na tayo ng tubig sa ating kasirola. Papakuluan natin to, saka tayo maggigisa sa bukod na kawali. Umuulan din po ba sa inyo? Malakas po ang ulan din sa amin. Di nga ba't masarap umigop ng sabaw kapag umuulan? Ayan nga't papakuluan natin yung ating tubig, pinakasabaw ng ating sinigang at tayo magigisa na ng ating sangkap. Ito nga po habang hinihintay natin na kumulo yung ating isasabaw sa ating sinigang na bangus, ay magigisa muna tayo ng kanyang panangkat. Meron po tayo ditong luya. Ang ginagawa ko po sa luya ay kinakatkat ko para po malasa sa sabaw at hindi matapon, nasasama na rin sa pagkain. And nga at matapos natin mag-isa yung ating luya ay ang ating bawang at sibuyas. Ito nga po sinigang sa miso ay isa sa masarap na sabaw lalo na kung umuulan. Ayan po at nagisa na natin yung bawang, sibuyas at luya at di nga ba't sa lahat ng sinigang ay mayroon pong kasamang kamatis. I-design lang natin mabuti yung kamatis hanggang sa madurog at magkasama silang lahat. At meron po tayong nabili sa palengke na miso. Fermented soya. Tama po ba? Fermented soya. Binurong soya na ginagamit sa pansigang. At isasama natin dito sa ating ginisa. Kaya nagisa na nga po natin ng sibuyas, bawang, luya at kamatis. Ilalagay na po natin yung ating miso. Yung dami po ng miso ay depende sa inyong nais. Ito pong miso nabili ko sa palengke ay halagang 10 piso lang naman. Napakarami na po nyo. Kasama po natin sa gisa yung ating miso. Nga po at matapos nating maigisa yung miso, lagyan natin ng bahagyang tubig dito sa kumukulong sabaw ng ating gagawing sabaw ng miso para magisang mabuti ang ating miso. At titimplahan natin siya ng patis para mas masarap ang lasa ng ating sinigang sa miso. Ito po at titimplahan natin ng bahagyang patis yung ating ginisang miso para mas malinamnam ang lasa ng ating sabaw. At pagkatapos na nating magisa ay ilalagay natin yung isdang bangus. Isasama nga po natin yung ating bangus sa ginisang miso para po tumalaban lasa ng miso sa ating bangus. At hahayaan lang natin na masangkot siya ang ating bangus sa ating ginisang miso. Ang sikreto po sa masarap na ulam ay ang paggigisa sa kanila ng tama at isangkot siya ng ayos ang ating mga ricado. At hahayaan lang po natin na bahagyang makuluan bago natin siya isama sa ating pinakuluang sabaw ng miso. At dahil nga po kumukulo na yung ating
ilalagay na sabaw. Ilalagay na po natin una yung ating mustasa. Ito po yung ating mustasa. Ilalagay natin sa pinakuloang tubig. Habang hinihintay natin ang ating bangus na masangkot siyang mabuti sa ating ginisa. At mas maraming mustasa, mas masarap. At isasama na rin natin sa sabaw yung siling panigang. Magpuputol ako ng isa para medyo maanghang-anghang ang ating sabaw ng miso. At dahil nagisa na po natin yung ating bangus at kumukulo na rin yung ating sabaw na may mustasa, isasama na po natin yung ating ginisa dito sa ating kasirola. Sasama po natin yung ating ginisang bangus dito sa ating pinakuloang sabaw na may mustasa. Ito nga yung mabilis na paraan ng pagluluto ng sinigang sa miso. Dahil inuna nating pakuluan ng tubig para after nating makapaggisa ay isasali na lang natin sa kasirola. At dahil luto na yung ating bangus at nakuluan na rin yung mustasa, bahagyang kulo na lang ang ating gagawin. Titimplahan natin ng pampaasim at luto na ang ating sinigang sa miso. Maganda sana kung kamyas ang ating paasim pero mahirap maghanap ng kamyas sa ngayon. Kaya sinigang mix na lang muna tayo. And nga at nakaluto na naman ang inyong magandang kusinera. Naglagay na po tayo ng patis kanina sa panggisa. Medyo timplahan na lang natin ayon sa ating panlasa ng bahagyang asin pa. At luto na ang ating sinigang sa miso. At tayo na may nakaluto ng isang masarap na ulam, ang sinigang sa miso.